curious ako. Kung ano reaction ng misis ko sa halikan namin ni Claudine Barreto. What was, you can say, my first big break on showbiz? Nung na-discover nila ang Charo na ang galing ko. Nape-pressure ka ba na kailangan parati kang ganyan yung character mo? Nung panahon nung nasa probinsyano ko, parang may ganong pressure. Nakatulong naman yung drug. Di daw ma-imagine ni na gumagawa ko ng iba kundi comedy sa loob-loob ko. Eh kasi Magbabiral tayo pero mababash tayo. joke lang. Tumatry kami, gumanon eh. Ginaganon mo talaga. Kung nilagay ka sa pedestal, hindi naman necessarily na kailangang bumaba ka dun sa pedestal. You can use the pedestal to serve. Yeah. Alam mo yan? Like for example, kung malaki yung following mo, mag-promote ka ng mga importanteng cause na makakatulong sa maraming tao. Say What Podcast with G and Abby. Hi guys! This is me, G Canlas. And Abby Asisio for another episode of Say What? What? Okay. Ay nako, ang vibe tonight, Abby, very funny pero strangely very chill. Gusto ko yung strangely very chill. Oo, I like eh. strangely very chill. Yes! Because we're happy to have a guest. Aha. Na We're isang- happy to have a guest period. A period. We're happy to have a guest. Charot. Hindi, na talaga namang napakagaling na aktor. Oo. At nagbibigay ng emosyon sa mga tao, hindi lang sa kanilang pagtawa, ngunit sa kanilang pagkaantig din sa buhay. Oo. Oo. Isa po siyang theater actor. Yes. Nakikita po natin siya sa telebisyon. At nakakatuwa dahil ngayon, magkakaroon tayo ng isang malalimang Oo. pag-uusap kasama ang ating guest sa araw nito. Let's dive deep! Let's dive deep with Let's dive deep with Pepe Herrera! Yay! Nag-dive. Nagdive! Hi, Pepe. Hi Abby. Hi G. Hi! Hello. Wala lang. Nakakatuwa kasi even before the podcast started, nagre-reminisce kami ni Pepe kung saan ba tayo first nag-hangout. And na ngayon mo lang naalala na I was actually tagging Pepe as early as 2014, 2013 na pag gumigimik lumalabas with common friends. Ang ano po niya is hashtag Pepe no Instagram on Yun ang Instagram. kanyang tag. Kasi Oo. wala siyang Instagram. Yes. Oh, yun yung panahon na kami pa ni Miela. Ay, may mention. Sabi na wala talagang no holds barred daw. Oo. Hindi, kaibigan naman natin si Miela. Oo. Kami naman magkakilala dahil sa Casa Negra family ko, barkada din nila si Pepe. Si Jose. Ba't Casa Negra? Yun yung pangalan ng barkada namin. Ba't kaya? Yung Oo bahay nga ba? nila dati, yung bahay nila Kim J, nila John Lozano. Ang pangalan Casa Negra. O bakit nga Casa Negra? Kasi black yung black yung bahay. Tsaka white. Ganun. Ayun. So, nakita ko na si Pepe pag may mga get-together doon. Tapos yung kasal, huli, magkakasama kami sa Bohol. Oo. And then, Yes. I think from my first time to hang out with you, from way back, and how Abby knows you, a lot of things. Way back. Nakikita na kita dati sa Tides pa lang. Tides! 2010. Anong ginagawa? Gimigera. Hindi, may kasama siyang girls. Kami naman, kasi nung panahon na yan, pag pupunta ka sa Tides, college ka, maghahanap ka ng mga table na puro babae, tapos, sino malakas na loob na lalapit sa kanila para magtanong kung pwede kaming sumama. Ganun ang galawan nun eh. May grupo sila doon. Tides, bakit college? College ba yung Tides days natin? Hindi. Mas Ikaw, bata si ka sa Miles amin. Ocampo, mga ilan din mga artista na nakikita namin nagpupunta sa Tides eh. Oo. Grabe. Puntahan natin yun, tambayan natin. Mag-reminisce Meron pa tayo. rin. Oo. Wala na bang tides? Wala na bro. Talaga? Wala na yung mga lumang Dati gimikan. madalas kami doon. Romo-rojo na kami. Napaaway. Alam mo ba sa Tides, ito trivia lang sa Tides. Ewan ko kung okay lang kay Maris Talampas na ikwento to. Siya yung director ng Pangarap Kong Hold Up tsaka 10 Utos. Nabugbog. Dalawa sa amin nabugbog sa Tides, sa labas ng Tides. Bakit? Isa si Maris dun. Kasi pag nalasing na kami, makapal mukha namin, pero hindi naman kami bastos kasi. Oo. Lalapit lang kami na, excuse me, can we sit beside you because we find you beautiful and we're Makipagkilala. single. Oo. Mga ganun lang kami magsalita.
Minsan ako naka-assign. Kinakabahan. Ako naka-assign. Pero puro babae lang yun. Wala Puro namang babae. Naranasan na nga namin tumabi. Hindi ko alam kung maalala ni Miles Ocampo to, pero nagawa na naming umupo sa table nila. Pumayag sila. Pumayag sila. Uy, di ba ikaw yung sa Going Bulilit? Ginagano namin siya. Grabe, tapos bigla ka tumable. Ilang beses yun, nagsasucceed kami na papayag sila. Nagsasucceed! Tapos yung pag-slide mo pa, thank you Dahan-dahan ka lang upo. Tapos nakikipagkwentuhan lang. Nakaupo na. Nakikipagkwentuhan lang naman kami. Paano kayo Makulit lang. nabugbog? Ha? Paano kayo nabugbog? Hindi ako kasama nun. Nagkataon, swerte ako, hindi ako pumunta nun. Birthday kasi ng isa sa amin, tapos galing na sila sa inuman sa bahay. So pumunta na sila sa Tides ng Lasing. Syempre, pag nalasing na, yung kulit mas malala. Tapos lahat, basta wala daw silang pinipili yata lahat ng mga babae. Tinatanong nila, can we sit beside you? Like, nagkataon yata yung isa, hindi nila napansin may kasama mga lalaki. Siguro frat. Tapos nagkataon lang, umiihi sila sa labas ng Tides. Di ba sa Tides, may wall doon na may mga maliliit na butas na square? So doon yata sila umiihi tapos sumisilip pa sila. Ma'am. Sila! Kasi naman. Parang gano'n. Hindi ako sure. Basta ang sigurado ako, habang umiihi sila, may sumuntok mula sa likod. Tapos parang naging 2 against 8 grupo 2 against 8. Parang gano'n na nangyari. Nabastos ako, pre. Binastos yung Tapos kaibigan ko. yung kabanda ko yung isa. Si Josh, hindi naman siya palaaway Kumbaga nung time na to, lasing na siya. Isang suntok pa lang, tumumba na siya. Parang, bigay ko na to. Bigay ko na. Habang nagwiwiwi. Sana tapos na yata. Tapos pinrotektahan na lang niya si Marius, kaya sila nakaalis. Pero si Marius daw kasi palaban pa. Tapos nung pagdating nila sa hospital, sipin mo lasing na lasing yung kabanda ko, kailangan niya magsulat ng report. Tumatak sa amin yung what happened, di ba? What happened to the victim, what happened to the patient. Punch in the face many times. Gusto ko yung sa backstory pala nito. Ang una kasi naming tanong dapat is, ano yung Pepe Herrera na hindi kilala ng mga nakikita nila sa TV? Ayan. Ganon kami mag-inuman ng mga... Kaya ganon yung mga pelikulang dinidirect ni Maris Talampas. It's just a reflection of real life. Kumbaga parang Riot Boys Night Out, ganun. Sabi niya sa Pangarap Kong Hold Up, ang direction niya lang doon, huwag kang umarte ako. Ano tayo dati sa mga inuman? Ganun lang. Ganun lang, pre. Huwag masyado. Kaso yung karakter ko sa Pangarap Kong Hold Up, sintu-sintu ganun pala yung tingin niya sa akin. Mismo. Okay, so ito, kasi ang ganda dahil you get to look back sa mga tao nakakatrabaho mo ngayon. May mga adventures kayo from before, di ba? Tapos parang somehow nagkatahi na sa trabaho and work inspiration, all of that. I've never had this chat with you ever, pero we do have common friends. I want to know, and I know the viewers also want to know, parang how did you land this parang you can say, okay, my first big break on showbiz? Nagkaroon talaga ako ng break nung na-discover nila Ma'am Charo na ang galing ko. Napakasimple. Oo, tama. Napakasimple. Hindi kailangan ng talent search. Natural lang. Natural lang As is where is. Dahil sa Rock of Ages yun. Theater talaga yung nag-start ka sa industry. Tapos diba, nanonood maraming executive mga boss ng ABS-CBN doon sa Rock of Ages kasi sabi nila, nakakapagod ng ibenta yung mga artista nating walang talent. Hanap nga tayo dito sa Rock of Ages. Baka may... Joke lang po. Kuha tayo nun. Joke lang po yan I-polish na lang natin onti. Pero yung mga roles mo, kasi ngayon, syempre, nalilinya ka as Pepe yan. Yung Pepe. Ganto. Pero before ba, nung nagsastart ka, ganun na yung iniisip mo na, I just wanna be myself. O meron kang idea na ganito yung brand of an actor that I wanna be? Hindi. Kasi nung time na yon puro patawa lang. As in, sabi nga ni di daw niya ma-imagine na di daw ma-imagine ni na gumagawa ko ng iba kundi comedy sa loob-loob ko. Kasi
Magbabiral tayo pero mababash tayo. Joke lang. Joke lang lahat yun. Paano ba to? Sabi lang, editor, paano mo ito eh? Ano wala ako sa sila? Ano tanong mo? Hindi, sabi niya. Yun, yung sabi nila magaling ka. Okay. So, plinano mo ba? Ako, hindi mo siya, okay, kasi ang pinakamahirap is to stay authentic for a long time. Like Diba? what he's doing now. Like what you're doing now. And kailan yung breakout mo sa, what was your show? Provinciano. Provinciano. When was that? That was like 10 years ago? 2015 yun eh. 11 years. 2014 yung Mm. doon naging magshota si tsaka si doon na buhay doon na Alam mo, tong episode na to, hindi ko alam kung anong structure. Ano ba to, showbiz chika? Tumatry kami, gumanon eh. Ginaganon mo talaga. Sabi ng Mike, wala na to. Ayoko na! Wala na to, boy! Hoy! Ito na lang kausapin niyo. Oh my God! Oh my God! Okay, ito, may tanong ako. Sige. May tanong ako. Meron yan. Meron. Hindi. So from, kunyari, yan nga, kasi yan yung image din na kilala ka ng mga tao. Gusto mo serious tayo pa nagtatanong, binabasag niya eh. Ayun, kilala sa'yo ng mga tao na gano'n. Nape-pressure ka ba na kailangan parati kang na ganyan yung character mo? Dati. Pero ngayon hindi na. Nung panahon nung nasa probinsyano ko, parang may ganong pressure. So, nakatulong naman yung Pili ko title ng episode natin, Unhinged. Pepe Herrera. Ikaw naman, nagkaya. Sabak ako. Sige. Total, nakita ko naman walang limit. Ito talaga. Ito. Teka lang, kape. Kape. Sakit. Ito, question ko talaga to kanina kay Abby. Sabi ko, pwede ko bang tanungin kay Pepe to? Go. So, lalaki ka. Oo naman. Bakit Pepe? Bakit Pepe yung pangalan ko? Bakit ka nag-stick? Ma. Kasi Magandang inisip mo tanong yan. na everyone has a stage name, right? Oo. Did you consciously think when you were about to enter showbiz, na okay, am I gonna have a screen name? No, I'll stick to this. This is a legit artistical question. What did you think about that? Ako, hindi ko siya pinag-isipan talaga. Sanay lang ako na ang pangalan ko ever since Pepe. Pero, nalaman ko lang sa set ng General Luna, doon sa Spanish flamenco guitarist. Naalala niyo yung eksena sa General Luna na umaacting si John Arcilla na tawag dito, nagigitara, gumagano pa siya. Gusto ko yung Tapos rin. may kamay na close-up. Yung close-up ng kamay na yon, pagmamayari talaga ng isang Espanyol na flamenco guitarist. Tapos magkakasama kami sa tent na naalala ko. Nalaman niya Pepe yung pangalan ko. Do you know why Pepe is your name? Sabi ko, I just know because of Jose Rizal. Yung pala, historically, yung Pepe, acronym pala siya. Ito, seryoso to. Padre Patertivus. Yung English yung Spanish niya ay Padre Patertivus. Parang gano'n din. Patertivus. Parang gano'n. Basically, yung ibig sabihin niya, yung nakalakhang tatay. So, Nakalakhang tatay. nakalakhang tatay. Nakalakihan yun, ibig sabihin. Oo. Parang stepfather. Yeah. Okay. And that is Joseph, the carpenter. Okay. Nakalakhang tatay ni Jesus Ano, Christ. Jesus? Yun. So, Wow. P.P or P.P. Aha. Pepe.
Ang profound Tsaka nung nalaman ko yun, meron akong sense of pride. Oo eh. Nawala lahat nung kasi dati, naalala ko nung bata pa ako, napipikon ako pag tinatawag akong pekpek. Okay, Pepe! Pepe! Ganon. Oo. Tasing alam mong nananadya. Kasi may mga ibang bata, may mga ibang tao kasi may speech defect talaga eh. Nahihirapan talaga sila ng yung iba, 'di ba? Yung iba merong lisp, yung iba naman may yung F tsaka P na pag-ano nila. Yung iba naman yung impit, yung pepe. Kung kailan pupunto. Oo, nahihirapan sila sa ganun. Pero yung iba alam mong nananadya eh. Pepe. Kinukuha yung reaction mo. Excuse me. Pero eventually, nung nagtatrabaho na ako, pag tumatawa yung mga tao nung sinasabi kong pangalan ko Pepe, nakaka-relax na for me. Kasi may backstory. Hindi, wala ka ng ice na ibe-break eh. Diba? Yeah. Tsaka nung nalaman ko na yung pala yung meaning ng pangalan, meron kang... Oh, wow. Oh, wow. Yeah. Yes. I'm the father. Oo. Kinalakhan. I'm the godfather. Yes. Ang ganda. I'm the father of the father. Oh. Parang ganun. Ang ganda kasi it's nice to know that people can hear yung backstory nun. Kasi it's easy to make jokes about it. Kasi gusto ko talaga siyang tanungin na parang everyone's so intentional, when you enter showbiz, parang di ba, you think, anong angle, anong ganito, nickname, screen name, ganun. Pinag-isipan ba niya na to? Or sige, bato na lang, ganun. So that's nice. Pero okay lang din sa akin pagka ngayon, kunwari, minsan nagpapakilala din ako, hi, I'm Pekpek Herrera. Yung to make fun of it. Alam mo. Oo, para tapos na. Tapos na. Tsaka, I mean, it's a source of fun eh. It's a source of laughter and joy. Diba? Yeah. Why Coming not? from ay sorry. Go. From laughter and joy, may part ba or nagkaroon na ba ng time na napikon ka naman? Kasi di ba minsan as comedians, I mean, you would know, yung wala ka sa mood. Yeah. Yung iba, feel, kala mo super close kayo kung i-joke Yeah. ka. Kasi, or parang nasa mood sila of like making fun or joke time. Tas ikaw, you're just not having it. It's not my day. Parang ganun. May times na papatol ako pero patawa pa rin eh. Sabi ko nga kay Tuesday, like for example, joke ka naman. Tapos gusto mo mag-joke ka. Tapos iirit ako lang, anong isda ang tumutuwad? Edi Ayun ang sasabihin mo. parang okay na. Okay na, nag-joke na ako. Pero ngayon, naisip ko, mas maganda kasi pag ganun ka, huwag ka na lang muna siguro lumabas ng bahay or siguro doon mo yung pupuntahan mo, walang tao. Yeah. Hindi ka maiistorbo. Kasi ibig sabihin, exhausted ka kasi wala kang pasensya eh. Yeah. Sa mga ano pa naman, well, kayo, trabaho niyo yun eh, as artists. Gets ko nga na, some people, they just feel entitled to like, say hi, or give an opinion, or joke around kasi they always see you on TV. Yeah. So kung ikaw na yung medyo, alam mo na, not the right time, wag mo na. Keep to yourself na muna. Yeah, pero ano yan eh, it's a double-edged sword, Abby, palagay ko eh. Yung flip side nun, importante rin sa aming mga artists na siguraduhin namin we're not also coming from a place of entitlement na we're expecting people to understand us. Yeah. Alam mo yun? Kasi magkakaroon mahirap yun ha. It's dangerous for us to think that way kasi pwedeng magkaroon ka ng mentality na mas importante yung trabaho ko kaysa sa inyo. Oh, ang ganda nun. So, yun din yung kailangang bantayan. Yan ba yung pag minsan kunyari, hindi ba nila naiintindihan or they should respect my privacy? Or yung mga, ang bastos naman, lalapit pa. Tsaka with my family. Aminin natin, common kasi na may special treatment talaga pag artista. Like for example, kahit sinong pamilya, ito, for sure marami makaka-relate. Kahit sinong pamilya na mayroong isang artista sa pamilya nyo, mapapansin mo kung outsider ka na mas inaalagaan yung artista. Uy, wag niyong abalahin yung... Busy yan, Wag busy. niyong abalahin si JB De Leon. Pagod sa taping yan. Diba? May ganun eh. So, Special Na treatment. parang lahat naman tayo may trabaho, di ba? Yung parang gano'n. Pero ang ganda nung ganong klaseng awareness. Kasi madaling, tama si Pepe, parang madali kang it starts with... parang madali kang ma-waver into thinking that maybe you are better than others because people tend to put you sa medyo On a pedestal. Oo. So, kailangan maging aware ka na parang everyone is getting a paycheck.
Everyone does this for a living. Hindi kailangan isipin na I am better than you. Ako naman, naisip ko ngayon, kung nilagay ka sa pedestal, hindi naman necessarily na kailangang bumaba ka dun sa pedestal. You can use the pedestal to serve. Yeah. Alam mo yan, di ba? Like for example, kung malaki yung following mo, di mag-promote ka ng mga importanteng cause na makakatulong sa maraming tao. Ganun lang. Di ba? Tsaka ano ka din no? Very outspoken ka online. I would see some of your posts. Yeah. You would give commentaries or your opinion on certain issues. Mas pili na ngayon. Dati mas grabe. Ngayon, sometimes I choose my battles na. Like for example, yung sa Ateneo issue, yung may nalunod na dalawang basketball player, rest in peace, sa dalawang bagets. Gustong-gusto kong mag-comment, pero nag-iingat din ako kasi hindi mo alam eh. Yeah. May mga bagay na okay, seemingly nakakainis, nakakagalit, pero hanggat di natin alam, Yeah. baka magmukha lang tayong nagmamarunong. Na okay lang din naman kung eventually aminin natin yung pagkakamali natin, di ba? Pero mayroon lang akong pakiramdam ngayon na kung ang dami kong hindi alam, better stay silent muna and learn without adding to the noise. Yeah. First. Ganda nun. Kasi nakita ko pag ano din may mga, like when you would post, sometimes, syempre, we can't expect everybody to agree with us. So I've seen that there are some saloobin mo rin na people would usually disagree with you. Pag ganon, meron ka bang sense of, I need to prove my point or get it across dun sa mga tao na yon, o parang basta ito yung pinaniniwalaan ko eh. Depende dun sa reaction ng tao. Kung pakiramdam ko yung opinion nila can lead to us reaching a common ground, pwede pa akong magtanong or probe further. Pero kung pakiramdam ko iba na talaga yung opinion niya from mine, meron na yung level of at peace. Okay lang kahit hindi tayo parehas ng opinion. Yeah. That's fine. Pero like, I feel like, kasi this is the first time in a long time, I'm trying to think na kailan ba kita nakachikahan before, yung as in talagang, alam mo yun, pick brains, gano'n. Have you always been this resolved with your views? Or Hindi. you would say na may time, hindi, matigas sa ulo ko. Ito Oo. yung, Kahapon lang eh. okay. Hindi naman, hindi. Ano nangyari kahapon? Kahapon, ano bang nangyari ka? Dami nangyari kahapon. Kahapon, umiyak ako kasama ng wife ko. Ang sarap nung pag-iyak. Tapos, naiyak din siya. Alam mo yun. Usapang childhood. Kasi, every after movie na ginagawa namin, for example, ito ngayon, ang ginawa ko ay tungkol sa grief. Yung role ko, pwede na sigurong i-promote. Ang title kasi ng movie namin ni Yasi Pressman, Little Hope. Yung Little Hope, tungkol siya sa bata, ang pangalan Hope. She has a father, si Hope, na ginagampanan ko. Ang pangalan ay Tom. Tapos, Hope has cancer. And then, her mother, which was my wife, died of cancer. Yun. So, Hope is trying to fight for her life, but she's very realistic. Alam niya yung possibility na sumama na siya sa mother niya. Kaya naghahanap siya ng pwedeng makasama ng father niya bago siya mamatay. Or kung mangyari man yun. 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 So, there's a lot of grief involved. And it involves, certain scenes involves restraint or pagtitimpi. Yeah. In front of a child. Yeah. Right? So ano siya siguro mas sensitive lang ako ngayon. Pagkatapos ng mga ganong palabas, mas ramdam ko yung pagkapit niya sa katawan ko. As in, intense. Kasi magaling, turns out yung wife ko, si Sam, visual artist siya eh. Magaling siya, double degree siya. Nagtapos siya sa UP ng Fine Arts Painting. Tsaka sa PSID, Interior Design. Yeah. Achiever. Tapos, tumigil lang siya sa pag-interior nung nabuntis. Sabi ko,
napaka-delikado sa bata, yung Yeah. fumes, di ba? So napunta siya sa food, kaya meron kami namnamsam. Pero ang dami pala niyang talent sa kamay. Ang galing din niya magmasahe. Tapos intuitive siya magmasahe. As in, maraming pagkakataon na pag minamasahe niya ako dito sa jaw. Dito pala sa tension. jaw. Oo, dito Stress. pala naiipon yung Pinapanood anger. namin yun Yeah. yung video ng Yung Where if you fascia, open it, fascia maneuvers, fascia diba? release. Di The ba si masseter Leon muscles. Rimes? Yeah. Nakita yung grabing Yeah. humahagulgol. Naiyak ako din. Yeah. So dito, yung anger. Tapos dito naman sa chest area, sadness, grief. Sa liver, anger din. Yan, iba-iba. Tapos meron din fear, worry. Sa stomach, anxiety. Namamasahe ka niya ng gano'n, intuitively. Oo. Tapos grabe, may times sa pag minamasahe niya ako dito, umabot sa punto na umahagulgul ako. Kasi, ganong iyak talaga. Yeah. Tapos, since intuitive siya, parang kinakausap siya nung katawan ko kung ano yung kailangan ng katawan ko. May ganun kaming connection ng wife ko. Yeah. So, ayun. Kaya yung mga ganito lang trabaho tinatanggap ko ngayon eh. Kasi it's very exhausting, bro. Sabi nga, may kumukuha sa akin to do a movie. Sabi ko, okay lang ba sa inyo na ganito lang ako all throughout sa eksena? Kung okay lang, sige. Kasi nakakapagod siya. Yeah. Pero, rewarding. Yeah. But I could only imagine, yun nga, especially as Release. actors, you, on top of what you're already going through as a person, and then you get triggered pa or napipiga when you have roles or characters like this, mas lalong nagpapile up. Yeah. Oo. Ako, I wanna know kasi you're very, animated also. And I also know na comedy, drama, like, kaya mo. Is there like a process or something na you can say, this is my, anong tawag doon? Yung ritual, ganun. Na you apply for yourself To get into a character. Hindi ako loyal sa isang technique. O proseso eh. So, sabi nga ni Nico Manalo, ikaw Pepe para kang ang pagkakaintindi niya sa nakita niyang proseso ko. Para kang bata na binigyan ng isang box ng crayon. Tapos, hahagis mo lahat sa sahig. Mga crayons. Tapos i-scramble mo. Tapos ano bang pwede kong magamit ngayon? Parang ganun daw yung nakita niya. Which is sort of accurate naman. Kasi para siyang laro for me, for this role. Ano bang masayang gamitin? Oo. Yeah. Parang ganun. Na magpapa-excite sa akin. Siguro madalas sa paborito kong gamitin yung si Pepe to noong 2015. Parang ganun. May markers. Yung mga past markers past niya for himself. And milestones and learnings. Ang ganda nun. Meron akong therapist na sinabi niya, lahat tayo para tayong may multiple personalities. Hindi lang umabot sa disorder, pero lahat tayo merong komunidad sa loob natin ng iba't Hindi lang ibang dual. personalidad. Multi. Oo, marami. Sobrang dami. Yun. So, vivid siya yung, kunwari, about personality na yun. The stupid one, the always angry one, the stubborn one, diba? The authoritative one. the chill one. The chill one. Mas madali silang ma-access with a memory na gamit sila at certain points in your life. Yun. That's such a, ngayon ko lang, that's a very, I think, interesting way to approach characters. Na pwede mo siyang i-apply sa past, experiences mo, past versions of yourself, pero i-apply mo siya doon sa character. So then it becomes uniquely sa'yo lang. Yeah. In terms of finding your place, Pepe, nagkaroon ba ng desire or parang sense of nako-compare mo yung journey mo sa ibang tao or maybe I could have been this sort of actor or maybe I could have been like him. Ganyan. Dati. Nung panahon na bago-bago pa lang ako, madalas nangyayari yun. Kasi hindi pa ako aware
nung time na yun. Or nakalimutan ko na masaya yung ganito lang. Na ano mo siya? Awareness din eh. Kumbaga parang you stop comparing, so then you're actually able to enjoy who you are and what you have. Gusto ko yung sinabi mo na ano eh, kasi minsan may tendency din, not just you, everybody, we tend to forget. Parang you were talking about your muchness, or this is my spark, this is what makes you unique. Pero sometimes in the race of the world, may tendency na maligaw minsan. Or parang or try titignan to ko, mas be like, gusto ko yung ito sana ako din. Oo. Or parang okay itong kinuha niyang role. Dapat Tsaka ako yung, yan. Ganun. tsaka yung material possession na na-achieve nila. For example, may mga friends tayo na, shit, meron na siyang artista van. Parang sarap din magkaroon ng ganun Diba? Tapos, pagka marirealize mo, pwede naman ako makisakay sa kanya palagi. Kasi rin siya eh. Pwede namin ko yung party van. Oo. Yun yung gawin mo pang bonding. Sabay tayo. na pwede ka pa rin bumalik doon, na marirealize mo nga. Kasi hindi mo naman talaga gusto ng artista van. Parang, Pero dahil nakita mo doon sa iba, baka gusto ko rin. Oo, parang napaisip naalala ka. ko tuloy, isang araw tinawagan ko si Namiss ko na yung mga bonding natin. Yung lang tayo. O tara, sige, pagbalik ko, sabi niya. 26. Sige, 26. So sa 26 po, po si Pepe Herrera at sa party van. Pwede naman, hindi naman kailangan sa van. Pwede rin sa bahay ko na lang. Sa bahay. Sa bahay ng misis ko. Actually, bahay ng misis ko yun. Nakiki-squatter lang ako. Ako, kasi you talked about your better half several times. So curious ako, paano yung, kasi you talked about how you were communicating and in tune kayo sa isa't isa even on a deeper cellular level eh. Curious ka kung ano reaction ng misis ko sa halikan namin ni Claudine Barreto. Sige, ikaw na lang Feeling ko hindi yun yung itatanong niya. Pero sige, okay yan. Mas okay yan. Feeling ko love story yung itatanong mo. Tatanong ko eh. Oo. Pero, since nilagay mo doon. Sige, since binumerang mo doon, hinarpon mo doon, hindi tahugin na natin. Hindi, nakita ko sa Facebook kagabi. Si Pepe tsaka si Claudine nag-kiss. So, magiging guest natin siya today. So, gusto lang din namin malaman ano yung backstory doon. Kasi syempre, a lot of people know also that you're married. Tapos may mga comments ako nakita na bakit kailangan gawin yun. Pero syempre may context naman ng lahat ng bagay. Yeah. So, ano yung context muna before the reaction of the wife? How was that? Okay, context kung ba't kami nag-kiss. So, nakaupo kami noon sa sinihan na pag-usapan yon. Sabi ko, wala namang problema sa akin. Game naman ako kahit ano. I'm a servant of art. Diba? Right? Nakakairita yung ngiti mo. Nakakainis. Anong magagawa ko? Servant of the art. Sabi nga ni Bandolph, I love my job. Sabi ni Bandolph. It's good to be a comedian. Tapos, pinuntahan ko si ganun ba? O sige, sabi ni Claudine, tutulungan kita magpaliwanag sa anak mo. Nakakatuwa naman si Claudine, nagsabi pa siya ng kasi kaka-birthday lang ni Payapa eh. Ano bang gustong regalo ng anak mo? I-text mo sa akin. So, gagawa pa lang ako ng listahan eh. Yung una kasi, BYD. Tapos, Big time! Woo! kasi mahilig mag-drive si Payapa. Mahilig mag-drive si Payapa. Ilan taon na si Payapa? 6 years old. 6. Oo, 6 talaga. Mahilig. Natatamang panahon. Ayun. Tapos, hanap ako ng tiyempo. Punta ko muna yung anak ko tsaka yung misis ko Kumuha akong popcorn muna. Parehas gusto ng popcorn. Ako rin gusto ko ng popcorn. So nakakuha na akong popcorn. Binigay ko sa mga gusto ng popcorn. Tapos nung kumakain na kami ng popcorn, katabi ko si Payapa. Tsaka si Sam. Tag dito? Paypay, mamaya may makikita ka uli sa eksena. Baka magulat ka, but it's just acting ha. Magkikis si Daddy tsaka si Tita Claudine for the wedding. Tapos i-re-enact namin yun after nung movie. We will do the same. Gaganito ni Daddy si Tita Claudine. Yeah. Tapos
baka magulat ka ha, okay lang yon. Tapos tumulong pa si Sam, oo, anak, ay, oo, Pai. Parang yung ginawa natin sa Kamsur, di ba naalala mo, yung umiyak ka ng 1 hour mahigit? Hindi sinabi ni Sam yan. Pero umiyak talaga siya nung nasa Kamsur. Pero ngayon hindi na siya umiyak. Okay, Gets daddy. Gets niya. Ang galing nga kasi tinutulungan ako ni Sam. Tapos tinanong ko na rin yun kay Sam. Hindi ka ba naapektuhan sa mga ganun pag may mga kissing scene ako? Hindi. Parte ng trabaho mo yun eh. Actually, tumatawa pa siya pag nakikita niya na sa wedding, magkaganyan yung mukha namin ni Claudine. Tinatawanan niya. Sabi, ontok mo lang po. Ganun. Tawan-tawa siya sa akin eh. Tawan-tawa sa akin si Sam. Tapos iyak din siya ilang beses dun sa, lalo na towards the end ng movie ng Home Alone. Ganda. Ako, happy na ako na, basta ang criteria ko, nagandaan ako, tsaka nagandaan yung misis ko. Yung anak ko naman, maganda para sa kanya kahit ano eh. Yun. Wag lang too loud. Pero yun, para sa akin maganda yung pelikula dahil doon. At yun din yung dahilan kung bakit relax lang kami sa nag-viral na raw eh. Yung video na pinadala niya. kiss. Oo. Alam mo, ang maganda dun sa, na-observe ko dun sa kwento mo, at secure si Sam. So I feel like if binibigyan mo, in general to, I feel like if binibigyan mo ng security yung asawa mo, then it's easy to do, to see what you do as a job. Ako, I cannot speak about that. Siya lang ang makakapagsabi niyan. But what I can say is, from my perspective, regardless, kung yung babae secured sa sarili niya, That's na nice. she knows she's beautiful, she's na there's no contest, Yeah. everything else will follow. Pagka secured, ako, ito sa experience ko pagka secured ang babae, everything else will follow. But could I, a little... Yeah, but kasi like kunyari, even with that situation, Pero syempre, you malaki. give her heads up eh. Yeah. Parang she knows Hindi that siya you na-caught respect off her guard. enough to Yes. run things by you. Yes, So part yes. of her security is also coming from, I know that my man, my Totoo husband din yun. is kumaga concerned also about Yeah, how it oo. would affect Totoo you. din yun. Ako, kailangan ko siyang gawin para palakasin yung malakas na authority ni Sam. Kumbaga, that's me doing that out of respect of that authority. Yeah. Alam mo yun? Yung pag-aabiso. Oo. Parang ano lang yan, nag-abiso ka sa teacher mo na mangungopya ka. Hindi, iba yan. Ako naman, Hindi. Ako yung para. Hindi. Pag nagpapaalam ka, di ba, nag-aabiso ka, it's out of respect for a certain authority. yeah. Di ba? Yung wife kasi, may authority siya over the household and the relationship. That's Diba? nice. Meron siyang power dynamics na kailangang respetuhin eh. Alam mo yun? Sa ibang bagay, you are the authority. Sa ibang bagay, ikaw yung authority. Nagbibigayan. Oo. And together, we are... Invincible. We are invincible. No, but ito, for instance lang. Ganda. For instance, if for example, nagkaroon ka ng role tapos you're saying that Sam has somewhat authority and, like the marriage, what if she deemed it na, Pepe, parang di ako comfortable. Okay lang bang wag? Oo, di. That's nice. Ganun lang yun. Dami namang kwento. Marami namang kwento na pwedeng gawin. It's not worth Wala it for you. this is sometimes. dream role. This is my once in a lifetime dream. You're killing my dream. Ang ganda naman. Kasi parang, Merong minsan ganun eh. yung parang, ano ko to, trabaho ko to, ba, you're standing in Gets my ko rin way. naman yung mga ganong tao. Gets ko rin. I cannot compare myself with people who are like that. Yeah, but like for you, at Diba? least. Kasi kanya-kanya yan eh. What is life over life and death situation for me can be different for other artists. Ganda nun. Right? Ganda nun. Sa akin lang, at least ngayon, I can say na since I also write and I'm a storyteller also,
Songwriter, also musician. Ooh, I Yeah, wanna talk about exactly. that So, also, yeah. Aware ako na there are a lot of concepts that are given by the universe Yeah. at any point. So, walang kulang. Abundance mindset. Abundance mindset. Oo. Ako ito, kasi nabanggit mo yung music mo just now and then we're talking about yung roles that you've already played and parang I feel like you're a very talented and rounded person. Ang dami mong kayang gawin. Dami mong Like, is there anything pa in your life na parang I could dabble into this? Parang mukhang sayang gawin to. Kasi you've done comedy, you've done drama. And, like, is there anything else na parang, Siguro mga biopic, mga autobiographical movies Yeah. na I will be required to imitate the actual movements, gestures, interesting. That's voice exciting. of Yeah. a particular person. I could imagine it. Oo. Nag-isip tuloy ako ngayon, sino ba yung pwede niyang i-biopic, no? Si BBM. Pwede siguro si BBM. Pwede rin. Si BBM. Si BBM. Oh. Pero parang alternate version ni BBM. Siya? Paano kung si BBM pinanganak sa Davao? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Alternate Parang universe. Alternate universe lang. Gising siya. Ba't ako nandito? Sabi niya. Sana katawa siya. May bad word na kasama. Oh, tapos pagkagising niya, dili ko lumambahay to. Oh! Ganito ako magsalita. Ang ganda siguro na. Ay, pastilan. Hala? Hindi, pero Hindi, gagawin ko lang yung movie na yun kung ang magpo-produce si BBM. So, si BBM mismo magpo-produce. Kasi gusto ko talaga, actually meron akong podcast. I also have one. Magsisimula pa lang. Promote ko na dito. So Yeah, say yeah, what yeah. pa. Meron akong podcast and gusto ko ma-interview iba't ibang tao. Like for example, first episode ko si Amy Marcos, tapos second episode ko si Lenny Robredo. Mga ganong tipo. Yeah. So, yun, baka i-bring up ko yun pagka nag-guest ko si Miss President Amy. BBM. Si BBM. Oo. Abangan namin yan. Oo, parang like what I would give to watch that episode. So, nag-ano ka, future, Yeah. na pwede pang gawin. Pero as we wrap up today's conversation, looking back, Pepe, ano yung one thing through your journey na masasabi mo, I'm proud of this or the me that I've become because of this? Ano yung pinaka-proud ako? Na, Sa sarili mo at sa journey mo. yung constant change, growth na it keeps on elevating. Yeah. Parang nakaka-excite lang what else can be done. Right. Kasi hindi ko talaga alam I don't know, malay mo in 20 years gumanap ako ng trans woman. Tapos magparitoke talaga ako. Karoon ako ng Dedication. Karoon ako ng Role. dede. No going back. Dede, pero yung dede ko 8. Alien na yun. Ikaw, kalabaw ba yun? Hindi ata trans yung kalabaw. Hindi, intergalactic Intergalactic. Intergalactic. 3 rows Kumbaga mixture siya ng abs tsaka dede. Abs na may You utong. work out. Abs na may utong. Para pag ganun mo, no? Hindi ko alam paano tayo napunta sa 6 na dede. Pero solid yun. Solid yun. 6 na dede. Ano na dede. At Got saka milk? coming got from the box of crayons na ginanyan. 6 na dede ko Oo, na. hindi natin Walo. malalaman. May 8 dede in the future. At saka I love how the question was, what are you most proud of? Oo. 6 na dede. Oo. Abangan. 8 dede. Ang 8 dede ni Pepe Hindi mo Herrera. alam Oo. Aabangan What natin. can be done? What else can be done? Sky is the limit.
Tama naman. Okay, so this one, I'm so excited for this kasi Ay, gusto ko yan. ito, ang dami mo nang binigay ng mga opinion about bagay-bagay, Yeah. di ba? Pero Dami ito, ba? hot takes with Pepe. Okay. Ayan. Hot takes with Pepe. Number 1. Toxic masculinity. Ang take ko about toxic masculinity. Okay. Toxic masculinity thrives with passive femininity. Ano daw? May sense naman. Hindi ko lang mahanap yung tamang adjective, pero ang gusto ko lang sabihin, nakalimutan ko na yung exact definition ng isang golden rule, pero it's always takes two to tango. So the tango stops when both stops to tango. Parang kasi nagiging toxic lang kung walang... Kung may kumakagat. Oo. Okay. Oo, parang ano lang yan. Example lang nung may material ako sa isang stand-up ko na cyberbullying. It will stop when you turn off your phone. Oh, hey! Mm-mm. Kumbaga, I'm not gonna play your game. Bala ka. Yeah, you the power comes from the one receiving and reciprocating what the bully is giving. Kumbaga, you can bark all you want. Kung wala kang Yes. kausap, ikaw lang. Until you yan. lose your voice. Oo. Right. Sabi nga ng isang matanda, itong mga binabatong hindi magagandang bagay, either bully ba niyan nung bata o naging toxic masculine pagtanda, yung binibigay, parang regalo yan. Pag hindi mo tatanggapin, kanino mananatiling regalo? Kumbaga, parang kung walang... Ninanamnam ko. Hindi, kumbaga parang basic yan, sinasabi ni Pepe, kung walang papatol, ano na. Yeah. So parang it's like, mukha kang tanga. At yung hindi pagpatol, kasama doon yung pag-no. Yeah. Nice. Okay, number 2. Number 2. Dalawa lang magagawa natin. Sige, number 2. Sige. Artistang hambog. Ang artistang hambog, usually, maraming insecurities na kailangang ma-resolve sa buhay. Tama yun. O, tama Kasi yun na naman. yun eh. Oo. As is where is. Na ano niya, napaproject niya in a different way yung insecurity niya. Yeah. Otherwise, hindi siya hambog. Tsaka isang example lang siya ng it can be considered I don't know, maybe a trauma response. Parang nagpapakahambog ka na lang because of your insecurities. Yeah. May backstory din. So self-awareness din. Lahat may To know backstory. it. Oo, Yeah. lahat may backstory. Kaya kailangan ng self-awareness. Correct. And speaking of self-awareness, Yes. first of all, thank you so much, Pepe, for being on the show. Wow. Pero meron kaming final segment to end the show. This Okay is lang, kahit marami pa yung segment. It is called the Say What Mantra of the Day. So, ang mangyayari is parang improv lang tayo ng tigi-isang word to create the Say What Mantra of the Wow, Day. gusto ko yan. Yan. Yeah. Okay, so ang magsisimula, pwedeng pa ganun. Okay, sige. Hanggang makabuo tayo, magsa-stop na lang tayo pag feeling natin. Nakabuo na Okay. tayo. Okay, so eto na. Say What Mantra of the Day. Always See Everything with a big bowl of eyeballs and life. All together. Always see everything with a big bowl of eyeballs and life. eyeballs and life. Point naman. Feeling ko yung eyeballs could refer to the backstory. Oo, may backstory yung Parang eyeballs. lahat ng parang always see everything with different eyeballs kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng ibang tao. Actually, eyeballs can symbolize different perspectives. Yes. Kasi each eye sees differently. Yeah. Oh, maganda yun. Ang ganda ng landing mo Kasi what we're experiencing now is just a combination of reality and perspectives combined. Yes. I love Akalain mo na landing natin. Oo nga, maganda. Good job. Good job. Alright. Thank you so much, Pepe. And anything you want to Yes, promote? yes, You have new definitely. movies? Yes.
check nyo na lang yung Instagram ko. Home Along the Realist, The Reunion po, showing na. Tapos sa September po, hopefully, meron po kami ipapalabas na pelikula ng kaibigan nating si Gerald Napoles. Ang pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. Yun po ang pamagat. At hopefully, later this year po, yung Little Hope. Yes. Yay! Congrats, Pepe. We're so happy for you. Thank you so much for joining us again. Thank you. This is Gikan Las. Please follow me also on all my social media platforms. And I think by now, naka-out na ang Muchness Thursdays. And I hope you're enjoying the series with me. Yes, Abby Asistio. Follow me on my social media accounts at Abby Asistio. I have new songs on Spotify, Apple Music, and all digital stores worldwide. Please Pakinggan ko yun. check it out. It's Grabe Ka Naman Saktan yon. So I Yeah. hope you could check it out. And sa mga hindi pa nagpa-follow sa Say What, we are on Spotify and YouTube. SAYWUHT. Makakatulong po yun para mas maraming makanood din sa show namin. So subscribe. Alright. Okay. Have us on the background or watch us in front of you. But till next time, this is Say What? Bye. Bye. Thank you, Pepe. Thank you, you. Pepe. Thank you, Pepe, no G, Instagram. Abby. Yes, meron na. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.